Ayun, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel, no? So, ayun mga kapitbahay, today, meron tayong isi-share sa inyo, okay? Ito po, isi-share ko sa inyo kasi merong isang katanungan ng isa nating subscriber na estudyante pa lang, tsaka mga baguhan pa lang sa pagiging IT or sa pagiging network engineer. So, may katanungan po sila sa akin. Okay? Ang isang tanong ng isang estudyante, ano nga ba daw ang PBX? Ano nga ba ang Voice over IP? Okay, explain natin yan. Explain natin ng konti base sa ating konting kaalaman or sa ating napag-aralan na yan. Share ko lang sa inyo, okay? Ito, yung vlog na to para to dun sa mga tropa nating IT na baguhan pa lang sa mga ganitong setup or sa ganitong network knowledge, okay? Kaya let's go, pag-uusapan natin ang tinatanong niya, ano nga ba ang PBX or ano nga ba ang Voice over IP? At saka ano nga ba ang free na PBX server na pwede nating gamitin or pwede nating pagpraktisan sa bahay or pwede nating i-install kahit sa office or pwede nating i-run as production. Okay? So, ito mga kapitbahay, ang i-share ko na to sa inyo ngayon is ginagamit ko na siya before. Dito sa bahay, ginagamit ko siya as intercom. Pinaglalaroan ko siya. Hindi ko lang siya na-vlog kasi masyado siyang maraming kailangan. Kailangan mo ng SIP account. May bayad yun. Kailangan mo ng trunk line or kailangan mo ng analog trunk para ma-set up mo, para ma-test mo yung calls. Pero, kung nga ang gagawin mo lang is pagpraktisan mo lang is calls lang to extension, pwede to sa bahay. Pwede mo to paglaruan. Kaya, ito i-share ko sa inyo. Okay? Let's go, pag-uusapan natin. Ayun na mga kapitbahay. No? So, ito, ano nga ba ang tinasabi nating PBX server? So, ito, PBX server. Ito yung Voice over IP server natin, which is yan yung nagdi-distribute ng extension ng mga telepono natin sa office or pwede rin sa bahay. Kung malaki bahay mo, gusto mo ng mga telepono, pwede mo siyang gawing intercom for extension. Tapos kunyari, for example, sa office, meron tayong isang Grandstream. Yan, Grandstream na PBX server na nabibili mismo yan, yung PBX na yan. Tapos, naka-distribute yan doon sa buong network mo. Tapos, ginagamit natin na pang calls is yung mga IP phone. Yan, yung mga IP phone na yan, which is, yan yung IP phone na ginagamit natin. Grandstream din para makapag-create tayo ng voice over IP. So, makikita mo naman sa Google ano meaning ng voice over IP. Ito, quick explain lang to para maintindihan niya isa nating subscriber na baguhan pa lang kung ano ang ibig sabihin nun. Tapos, meron din kasi tayong mga open source na pre-PBX na pwede mo siyang i-install sa desktop or sa PC. Like, katulad ng sa akin, yan. Naka-install lang yan din sa laptop ko. Tapos, naka-segregate lang through VLAN. Tapos, in-implement ko siya through extension calls lang. Kasi nga, wala naman akong SIP account, wala naman akong trunk line, wala naman akong analog telephone dito sa bahay. Kasi internet lang. So, yan po yung mukha ng PBX server. Naka-install siya dan sa desktop or sa laptop or sa Proxmox, which is yung virtualization server. Pwede rin yan ilagay doon for testing purposes. Pero mas recommended kasi dapat naka-standalone yung server niya para in case na may problema, madaling i-trace or para sa akin lang pero depende na sa inyo yung kung saan nyo pwedeng ilagay. So yan, katulad ng sa akin yan. Tapos sa office, merong Grandstream PBX yan. So ang pinagkaiba kasi ng kapag naka-desktop setup ka sa bahay is wala kang analog port. Wala kang analog port. Ayan. So, dapat kapag mag-set up ka sa office na gamit ang desktop server, kailangan mo pang bumili ng PCI card na FXO at FXS. Yan. Yan yung bibilihin mo kapag gusto mo mag-set up ng analog trunk or analog phone dun sa office mo. Pero kunyari, yung office mo is ISDN ka na. So, naka-SIC trunk ka na. So, hindi mo na kailangan yung analog FXO at FXS. So, diretso na through IP para makonfigure mo yung SIP trunk mo. Okay? So, yan yung pinagkaiba ng naka-desktop. Kasi, katulad ng sa amin, yan yung Grandstream natin. Meron siyang 16 port na analog port. Pwede ka magsaksak ng analog phone. Pwede mo maglagay ng analog connection. Yan, sa PBX mo. Kapag naka-PBX box ka mismo. Kasi yung mga bago ngayong PBX, meron talagang kasamang ganyan. Kasi depende kasi kung paano mo set up. Pero kung nari, gumagamit ka lang ng open source, like open source PBX, yan, kailangan mo pa rin ng card ng FXO tsaka FXS. So, para gamit mo yung analog connection. Okay? So, ayan. So, ngayon, ipapakita ko, i-walk through kayo dito sa sinasabi kong open source na free PBX
na ginagamit ko dito sa bahay for intercom or for practice purposes only. Yan, i-walk through ko, ipapakita ko kung ano yung mukha niya at saka kung working nga ba talaga or kung paano ang basic setup nito. Hindi ko kasi ito na-vlog kasi hindi ko nga ma-vlog, hindi ko ma-test kasi wala akong test. Siguro pag may nag-comment na kung gusto niyang paano mag-install, so pwede natin i-install dito sa virtualization server natin para i-walk through. Kasi ano to Linux, asterisk Linux. So kung hindi ka fan ng Linux, medyo mahirapan ka kapag nagkaroon ng error. Pero kung fan ka naman ng Linux, ayan, madali na lang para sa ito. Pero kung fan ka talaga, hindi ka talaga fan, medyo aralin mo muna ang Linux para ma-familiar ka. Okay? So, pupunta tayo dito sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mukha nito ng sinasabi ko na FreePBX. Okay? Let's go! Ayan, mga kapitbahay, nandito tayo ngayon sa PC natin. Ayan. Ito, ipapakita ko sa inyo muna yung kanyang GUI ng, ang kanyang Linux CLI. Ayan, ganyan po yung mukha niya. Ayan, FreePBX. Yan po yung Linux niya. Pag dapat, marami kasing mga command yan. Kailangan mo muna kabisadahon mag-Linux kung gusto mo talaga pag-aralan to. Kasi, kailangan mo ng GUI, tsaka, kunwari, for example, hindi mo na, ang usual kasi, pag mga ganitong server, kapag nasira yung GUI niya, yung CLI niya buo pa rin. So, kailangan mo talaga ng command para ma-restart mo or ma-reinstall mo yung GUI or para ma-refresh mo yung services para minsan magdi-display na agad kasi minsan nasisira kapag kunwari may mali kang nagawa, automatic magba-blackout yung GUI, hindi mo na ma-access sa browser, so kailangan mo i-access yung CLI. So para doon mo siya ayusin, kaya dapat maging familiar ka rin doon sa mga command ng Linux niya. Asterisk. Okay, so ito yung mukha niya, ito yung kanyang GUI. Ayan yung kanyang GUI. Ayan, kung inyo mapapansin, palaka siya. Pupunta ka sa dashboard, yan yung dashboard. Yan, may mga error pa. Yan, welcome to FreePBX. Yan yung mukha niya. Napaka basic or ayan, nandyan lahat. Okay? So, ang usual lang naman kasi na ginagawa natin dito sa FreePBX natin na kunyari, hindi naman natin kailangan ng mga sobrang komplikadong configuration. So, ang usual or basic na ginagamit lang naman dito sa FreePBX natin is configuration na is dito sa trunk. Ayan. Dito sa trunk, ito yung, dito kina-configure yung SIP trunk or yung analog trunk, yung connection mo para makapunta siya doon sa PBX mo para makonect sa outside world. Okay? Tapos ang isa is dito sa inbound. Kailangan mo i-set up yung inbound routes para makapasok yung tawag doon sa trunk line mo. Tapos dito sa outbound routes. Yan, outbound routes, diyan naman kini-configure yung outbound para kumari makapag-dial ka palabas. Yan yung mga prefix na ilalagay mo kung ano i-dial para makapagtawag ka. So, ito basic lang to. Basic mga configuration. Nandyan lahat. Napakadali. Ito, ayan. Marami. Nandyan lahat. Extension, application, extension yan. For example, sa akin, yung extension ko, ito yung ginagamit ko dito sa bahay. Tatlo lang naman yung kwarto natin. Ayan. Room 1, 1, 2, 3. Yan yung mga binili ko sa Lazada ng mga IP phone yan. Diyan ko nilalagay. Okay, so pinaglalaroan ko lang. Hindi kasi ako makapag-practice mabuti kasi wala nga talaga akong trunks. Ayan. So, napaka-basic lang. Pag gusto mo mag-create ng extension, basic lang din. Extension. Ayan. Add ka lang. So, ang ginagamit natin na extension ito, yung bago, ayan, PGZip, ayan. Usually, yung mga PBX, yan na talaga ang ginagamit, PGZip. Itong mga to, mga old connection, parang malalim ko si explanation ito, marami. So, yan yung mga basic extension, trunks, outbound routes, inbound routes. Dito, sa mga application niya, dito sa call recording, call flow control, tapos dito sa voicemail, wake up calls, mga ganon, nandyan lahat kung ano yung mga basic settings ng mga PBX na nabibili mismo. As in, ganito, mas maganda pa nga to sa tingin ko mas maraming features, kaya mas madaling gamitin yan. Yung mga iba dyan, license yan bago mo magamit, pili lang. Basic PBX settings lang ang magagamit mo sa free version ng pre-PBX na to. Kasi merong license na to. Kapag binili mo yung license, lahat ng features pwede mo magamit. Parang pre-AppSense lang din.
once na binili mo yung free community edition, limited lang yung magagamit mo, pero working pa rin talaga yung firewall mo. Mayroon lang mga features na sobrang pwede mong additional na gamitin. Parang ganito lang din yun. Ganun yung mga open source nagwo-work. Okay? So, dyan sa mga tropa nating IT na mga expert na dito, alam na nila yon. So, ito, para to dun sa mga tropa nating IT na hindi pa alam. Okay? Extensions, yan. Tapos, basta, yun lang. Sobrang basic. Basic lang to, pero medyo aralin mo ng konti. Kasi, how it works, kung never ka pa talaga nakahawak ng PBX, medyo mahihirapan ka. Pero, kung familiar ka naman sa voice over IP, maintindihan mo naman to how it works. So, marami sa YouTube, pwede mong aralin. Ayan. Napakadaming tutorial po doon. Ang marirecommend ko is ito. YouTube. Ayan. Ito, binlog niya to from episode 1 to, ayan, ito sa Crosstalks. Yan talaga yung binlog niya is yung pre-PBX kasi sponsored niya. Kung gusto mo matuto, panoorin mo siya. From 1 to hanggang katapusan binlog niya to paano. Yan, para ma-familiar ka. So, panoorin mo lang yan. Idol ko yan. Yung iba na hindi ko rito alam, doon ko lang din natutunan sa kanya. Kaya, ayun. Pero, kung may mga comment or mga suggestion kayo or katanungan na masasagot natin about dito, i-vlog natin para ma-guide ko kayo. Pero, hindi ko siya matetesting calling outside world kasi nga wala tayong trunks. Okay? So, basic, mga kapitbahay. Ayan. May CRM din siya. Ayan, yan lang tandaan nyo kapag gusto nyo pagpraktisan. Kahit sa office, eto mayroon akong isang office na sinetapan neto, basic. Ang ginagamit nila is analog, yung telepono na kasama ng internet connection nyo. Pwede yun dito. Ang ginawa ko lang, bumili lang ako ng ganito. Ayan. Ayan, bumili ako ng ganito. Ito lang binili ko. Ayan. FXO. Bumili ako niyan, kinabit ko rin sa PCI, tapos kinonfigure ko. Ang problema lang kasi kapag naka-analog single, di ba? Hindi kasi katulad kapag sinabi nating naka ISDN tayo. So, ano nga bang pinagkaiba nun? So, ito dagdag kaalaman to mga kapitbahay. Kapag yung telepono nyo sa bahay na kasama ng internet or kasama ng internet connection nyo, iisang trunk line lang yun. Kapag tinawagan ka, post may kausap ka na, once na may tumawag na iba, so, ang maririnig nila is busy. Okay? So, kapag naka-ISDN line ka naman, yun yung pwede ka bumili ng channel or kunwari sa isang account, pwede ka bumili ng 20 channel, 50 channel na trunk line. Okay? So, for example, yung 50 channel na yon 50 isa parang kalahati yun eh. Or like for example, 40 channel. Yung 20 simultaneous na pwede mong tawagan na pwedeng sabay-sabay makausap sa isang trunk line. So, ganun yung nag-work yung ISDN. Tapos, ISDN, yan. Basta, ISDN, which is, may tinatawag tayo na SIP trunk. Ayan. Kapag naka-set up yung SIP trunk mo rito, tapos naka 40 channel ka, so, ibig sabihin, 20 ang pwedeng tumawag ng sabay-sabay. Hindi magbibis yung line mo. So, yan yung kaibahan ng ISDN. Tapos, doon sa pilot line, may tinatawag kasi tayong na pilot line tawag doon. So, kapag nag-apply ka sa PLDT na ISDN, sasabihin mo, pwede po ba ako mag-apply ng telephone line na pilot line na pwede tumawag yung 50 simultaneous calls na hindi nagbibisi. Yun yung purpose. Kunwari, kumuha ka ng pilot line, 100 channel yun. Yung 50 nun, pwede tawagan ng sabay-sabay. Ganon yun. Tapos yung 50, pwedeng i-assign sa extension. Ganon. So, malalim yung explanation, pero kapag sinerch yun, nandun naman na agad. So, ito, basic configuration lang. Ang gagawin mo lang doon kapag nag-apply ka, hindi mo na kailangan ng analog port. So, ito, diretso na. Configure mo na dito as a trunk, SIP trunk. Ayan. Configure mo na siya dyan. Add trunk. Yan. Ganyan. Pwede mo yan. Lahat ng mga company na nag-o-offer ng mga SIP trunk, pwede yan dito. Dito lang yan isa-setup. Yan, basta yan yung mga basic mga kapitbahay. Sobrang maraming features so ang PBX. So, kailangan mo lang talaga aralin. Kailangan mo lang talaga siyang i-familiarize para malaman mo. Kung familiar ka naman, madali na lang sa ito, maintindihan mo agad yung pre-PBX na to. So, sobrang basic lang nito i-download mga kapitbahay. Punta ka lang sa site nila. Free PBX download. Download po. Pumunta ka dyan.
doon ka agad papuntahin. Ayan. Diyan ka agad. Yan. Palangka pala yan. Ayan. Download mo lang. Latest. Ayan. Download mo lang. Yan yung latest nila. 16. Tapos, i-burn mo lang sa USB. Tapos, i-boot mo lang. Mababasa mo naman agad rin yung option pa paano mag-install. Sobrang easy. Okay? So, ayan. So, sana may natutunan kayo or may nakuha kayong konting kaalaman about dito sa PBX. Ano nga ba ang the best PBX na pwedeng gamitin para pang office or pang bahay o pang praktisan or student ka pwede mo gamitin. Sobrang dali lang. Ang magiging problema mo lang dito is kung hindi ka fan ng Linux. So, medyo mahihirapan ka. Pero kung fan ka naman ng Linux, easy. Lalo na kapag fan ka ng Debian, Ubuntu, or CentOS. So, parang ganito lang din yan. CentOS ata to. Asterisk. Magkaparehas lang. Ayan. Okay. So, maraming salamat. God bless. At saka, kung mayroon kayong katanungan about dito sa PBX natin, mga basic config lang, pwede ko siyang ituro sa inyo. Comment down below na po mga kapitbahay. Kaya, alright. So, God bless and peace and maraming salamat sa suporta.